Good afternoon, my dear brothers and sisters. Jesus said in the gospel, the lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. And we know that it is true from our experience. At certain age, when you reach a certain age, you lose clarity of sight. Kaya yung iba nagsasalamin, yung iba nagpapalaser. Because we would like to see clearly. And mas mahirap kung wala ka na talagang makita. Pag lumabo ang iyong mata, nagkaroon ng katarata o nabulag, it will be very difficult for the person to move around. So, from experience, we know how true the words of Jesus are. But what are those eyes? Is Jesus referring only to physical eyes? Pag malabo ang mata, malabo ang nakikita, yun lang ba? My dear brothers and sisters, this afternoon I would like to suggest that eyes be interpreted as life goals. Let's look at it that way. Eyes are life goals. Kapag ang isang tao hindi malinaw kung ano ang kanyang gustong mangyari sa buhay, hindi malinaw kung ano ang gusto niyang marating sa buhay, when life goals that you want to achieve, they are not clear, then your life will not be clear. Your direction will not be clear. And we see that even among, well, at least some of young people. They go to college without being sure of what to take in college. Pag tinanong mo anong gusto mong kunin sa kolehiyo, bukod sa pera ng nanay mo, no? Anong gusto mong kunin? Minsan sasabihin, parang gusto kong mag-arkitekto o parang gusto kong mag-engineer. Hindi sure. Kaya kung minsan after 1 semester, 2 semesters, lilipat ng panibagong kurso. Wala tuloy matapos. Why? Because the life goal is not clear. When the life goal is not clear, the direction is not clear. Just like when you want to go somewhere, bis na bis ka. Pag tinanong, saan ka pupunta? Bahala na kung saan dalhin ng paa. Hindi. Dapat malinaw ang iyong pupuntahan. For example, you are here because some hours ago, you decided to attend the Mass at 12:10 here at the Manila Cathedral. That was your goal a few hours ago. Magsisimba ako sa Manila Cathedral, 12:00 ng tanghali. So, lahat ng ginawa ninyo ay naghatid sa inyo dito. Hindi ba? Kung nagtatrabaho kayo, nag-check out kayo ng mas maaga. Kung nagtatrabaho kayo sa malayo, sumakay kayo ng sasakyan para makarating dito. Because it was clear for you where you want to go. And therefore, all your actions, subsequent actions, support your goal. Kaya, it is better to have clear goals in life. So you might as well ask yourselves, what do I want to achieve in life? What are my eyes? Because if the eyes are not sound, the direction of my life will not be sound. What is your life goal? And here, in the first part of the gospel, Jesus is giving us true life goal. Jesus said, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroys and thieves break in and steal. Store up treasures in heaven. So here, in the first part of the gospel, Jesus is giving us a clear life goal.
Ano yun? Ang makarating sa langit. Ang mag-ipon ng mga kayamanan sa langit na hindi masisira, hindi mananakaw, hindi mawawala. Is heaven part of your goal in life? Bahagi ba ng inyong plano sa buhay ang makarating sa langit? May problema tayo pag sinabi niyo sa akin, hindi po no? Okay. Dapat bahagi ng ating pangarap ay ang makarating sa langit. That is a perfect life goal. Let us pray for one another that we may always look up to heaven as our real home, and that everything that we do here on earth will just be preparations. Amen.